Okay, alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Narito naman po tayo sa panibagong pag-uusapan at reaction, video at opinion po. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay tungkol sa basta no to war laban sa China at dito sa ating bansa. Masalimuot po kasi yan ating tinataguyod yung kapayapaan sa ating bayan. Okay? Tapos, bigyan natin ng reaction at opinion yung napakagandang defense system ng Israel. Bigyan natin ng kaunting kuhan para magkaroon tayo ng kaunting ideya. Bagamat napanood nyo yun, pero may pagmamalaki at napakagandang pag-usapan yung defense system ng Israel na inatake ng Iran. Okay? Tapos, yung response ni Biden, yung president ng US, bigyan din natin ng kaunting kuhan dyan, ng kaunting reaction at opinion kung anong klaseng, kung maaasahan ba o pwedeng magamit o makatulong sa atin. Okay? Mga kapatid, bago ang lahat, magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga nag-subscribe po, buong puso po ako nagpapasalamat. At doon sa mga nag-views, thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa iba't ibang uri ng dako ng mundo, kung tanghali o gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Okay po, bago ang lahat, anong oras na po natin ngayon sa ating bansa ay alas 8:30 ng umaga. Thank you, sandali lang po Okay, sarap. Ito po yung cacao, pure cacao, okay? Masarap yan kasi organic at saka yan. Talagang pure chocolate na pinakamaganda. Okay? Talakayin natin yung unahin po natin yung no to war. Okay? Walang digmaan na magaganap. Ang hiling natin hindi natin masakuha niya kasi tayo nakikiusap lang naman. Okay, pag-usapan natin. Alam niyo po yung digmaan talagang masalimuot po yan. Maraming mapipinsala. Okay po. Pagamat itong ating administrasyon na bagong administrasyon sa pangunguna ni BBM ay parang gustong makipagdigma sa China. Hindi natin may aalis yun dahil unang-una kinuha nila yung soberanya nga daw. Soberanya regarding dyan sa West Philippine Sea na ipinaglalaban tungkol sa soberanya ng ating bansa. Hindi masamang ilaban po yan. Dapat nating talagang ilaban yan. Abot ng ating makakaya, pero sa batay sa ating mga nakikita tungkol sa mga bagay na magiging komplikado sa pakikipagdigma sa China, aking inihiling, aking panakikiusap na matamang pag-isipan. Matamang pag-isipan dahil talagang masalimot po ang bagay na pakikipagdigma. Alam niyo po, sa digmaan, laging walang talo, walang panalo lagi. Laging, kumbaga, talo lagi ang bawat isa. Walang panalo. Diba? Laging talo. Yan po, nagkamali po. Sorry po. Walang mananalo sa digmaan. Ang digmaan ay talagang walang pinipili po yan. Ito ang sinasabi ko po at nabase sa panood natin, sa mga nakikita natin. Gusto ba natin yung kagandahan ng Makati, kagandahan ng Quezon City, kagandahan ng Maynila? Kita natin yung kung gaano pag bird's eye view ka dyan na drone, makikita kung gaano kaganda, bagamat meron ka. Pero napakaganda siya. Isang lang was out po yan, maniwala po kayo. Yung bang gusto natin, yung makita natin yung ating bansang lugmok, di ba? Pero ibig ba sabihin, tayo duwag o tayo ba'y nakikipag para lang, sinasabi kasi lang ng iba, alam na, di ba, inaagaw. Hindi po Tama naman po kayo. Pero, sa pamamagitan ng diplomasya, kung madadaan po sa diplomasya sa pag-usap, yun nga po ang Imagine mo, yung West Philippine Sea, bahagi ng pinakakuan yan. Nautical miles ng bansang China na inaangkin nila. Yun nga, sa unang balag ko, gusto ko sana naman mag-sharing na lang. O kaya pag-usapang mabuti, hindi dumanak ng dugo dyan, di ba? Dahil unang mayroon nga po ako narinig na sa isang si Pebbles Talakera, mention ko lang sabi niya, ni minsan nga hindi siya nakatikim ng mga isda dyan, tapos idadamay mo kami sa digmaan. Parang, bagamat nakakatuwa, pero pag tiningnan mo, totoo, di ba? Pero ibig ba sabihin, basta na lang natin ipamimigay yan? Hindi po, wala tayong ipamimigay. Dapat nating itindigan, hawakan, at angkinin. Pare-paras naman tayo nag-aangkin yan. China, Malaysia,
'Di ba? Laos yung tong kalapit bansa natin na umaangkin din. Ang akin lang po, gawin natin yung pinakamabisang pamamaraan, yung diplomasya. Mag-usap, mag-usap, mag-usap. Doon sa salitang diplomasya, ibabahagi din natin yung tungkol sa yung isinabi ni President Biden, US Biden President, tungkol sa diplomasya. Tingnan nyo po ganyang kalalaking bansa na yan, pero naiisip nila yung diplomasya. Kaya sa kasalukuyang administrasyon, sa pangunguna po ni BBM, huwag po tayo magtapang-tapangan tungkol dyan sa mga bagay na gera. Oo, pakita natin yung katapangan sa isang parte. Pero tungkol sa gera, walang panalo po dito eh. Laging lahat tayo talo. Kaya dapat, kung makakaya o magagawa ng paraan, pag-usapan. Ito, tingnan nyo po aking minumungkay, aking pong nakita. Kung gaano, di ba? Kung gaano katindi o gaano kahirap ang may digmaan tingnan mo yan sa Ukraine, di ba? Yung mga dyan sa Israel, sa Iran, na kasalukuyan na may mga digmaan. Nakita nyo kung gaano kahirap, gaano sinalanta o gaano winas out yung mga kanilang mga building dyan o ari-arian dyan. Yan ba ang gusto nating marating? Yan ba ang gusto nating makuha? Dito sa atin, base sa mga expert na nagsalita, unang bugso pa lang, milyon ang mamamatay na tao. Yung ba ang gusto natin? Maraming mamatay? Na pwede naman pag-usapan o sa diplomasya na pamamaraan upang maiwasan ng gera? Mabigat po yan eh. Hindi, maraming mabibiktima na walang kamalay-malay. Unang-una yung mga kabataan. Tayong lahat, biktima dyan sa lahat. Sigurado, maniniwala po kayo. Isang unang arangkadan pa lang, tumba lahat yan. Yung sa may Makati na yan. Yung sa parting Maynila na yan. Yan, di ba? Yung sa parting dyan sa may Pasay na yan. Basta sa NCR, makikita nyo kung gaano katindi yung atake ng China dyan. Yun ang isa sa mga inaayawan natin nung magkaroon ng ganyang sitwasyon. Tingnan mo ito siguro ang pinakamagandang gawin ng administrasyon ni BBM. Unahin nyo po yung tinatawag na defense system. Siguro, yun. Nakita nyo kung gaano katindi yung defense system ng Israel? Inatake sila, di ba? Last night o nakarang araw o nakarang gabi, umatake yung Iran. Imagine po 300 drones. 300 drones ang pinalipad ng Iran papunta sa Jerusalem. Kasi ang target nila yung di ba? Yang parting Jerusalem yung tinarget nila yan. 300 drones. Kasama pa yung mga tinatawag na ballistic missiles. Mayroon pang ganyang kasabay pa yan. Pero tingnan nyo kung gaano kaganda yung system o tinatawag na defense system ng Israel. 99%. Di ba? Ito nakalagay dito. 99% nearly all 300 Iranian drones and missile intercepted ng Israel. Ganyan po kaganda yung tinatawag nila na defense system. Siguro batay sa ating mungkahi, di ba? Sa ating mga nakikita o napapanood natin, yun siguro unahin nyo muna, di ba? Sa administrasyon na to, yung pagandahin ang defense system para walang mapipinsala siguro. Kung gusto nyo talaga ng gera. Pero sa atin, sa party natin, ayaw talaga natin gera. Ayaw natin ng gera, di ba? Pero kung talagang mainit at nagsisilak po ang inyong mga dugo, ay talagang gusto nyo makipagdigma, ay unahin nyo yung defense system para walang matamaan. O, di ba? Pero magkano yung tinatawag na Iron Dome? Ang mahal niyan. O, tapos makikipagdigma ka sa isang bansang na superpower na ang katapat ay USA na talagang matindi ang mga kagamitan. Was out ka. Was out tayo lahat dito. Sa party na tatamaan yan. Oh, di ba? Bakit? Makikipagdigma sa isang party, di ba? Mabigat yan. Yung tinatawag na defense system ng Israel, yun ang pinakamaganda. 99% walang bumagsak sa Israel. Ganyang kalupit yung defense system ng Israel, di ba?
magandang sistema, magandang ginawa nila yan. Paano nila pinaghandaan yan. Ganon din sana tayo. Paghandaan din natin yung ganyang situation na kung bagamat hindi mapipigilan yung tinatawag na digmaan sa ating panig o sa panig ng China, dapat nakahanda tayo sa tinatawag na defense system. May mga kagamitan ba tayo para i-intercept yung mga paparating na mga drone o mga missiles na magmumula sa China? Kakayanin ba natin yan, na intercept yan? Hindi natin kakayanin. Bakit? Wala naman tayong defense system na para wag maapektuhan o matamaan yung ating mga ari-arian, yung mga tinatawag na gano'n, di ba? Walang ganyan. Kaya dapat siguro yun ang unahin nyo, yung defense system natin para ma-intercept yung mga paparating na missiles o mga drones na magmumula sa mga kalaban sa China. Yun lang po ang siguro pinakamagandang mungkahi doon para maiwasan po yung tinatawag na digmaan na po pwedeng ikatama sa ating. Kaya sabi ko nga, di ba, yung defense system ng Israel napaka-sophisticated, di ba? Talagang napakaganda niya. Kaya sana makita nila ito, yung tinatawag. Ito yung unahin nyo na magkaroon ng defense system sa ating bansa para walang napipinsala. Pero di ba? Hindi naman tayo handa, di ba? Yung pundo tungkol diyan, di ba? Yan, katulad niyan. Inuuna yung mga tinatawag na kumbaga maglaan ng pondo sa mga bilyon, di ba? Pinaglalaanan yung akap, wala pang sistema, may pondo na, bilyon, di ba? Di ba? 26.7 billion ang nakalaan doon. Kung inilaan niyo yan sa modernization ng AFA, di ba? Para mapaganda o makapag-create ng magagandang pangdepensa. Yan siguro. Ang unahin nyo yung pagandahin yung tinatawag na defense system ng Pilipinas. Para kung magkaroon man ng tinatawag na airstrike na magmumula sa China, kaya natin depensahan yung ganong klase. Diba? Iyon ang isa sa mga dapat pinaglalaanan ng pondo, hindi yung mga tinatawag na wala namang pandemic pero may 500 billion na nakalaan. Kung inilaan nyo po yan sa modernization ng AFP, mga kagamitan, aeroplano, barko, yan itong tinatawag na defense system na katulad ng Iron Dome na ginagamit ng Israel, siguro. Diba? Hindi yung ginagamit nyo sa isang parte na para bumango kayo, diba? Kasi darating na yung mga eleksyon. Nag-aayuda kayo. Yung mga bagay sana yun, ang mga ganun bilyon-bilyon na nilaan nyo sa isang na wala namang kabuluhan, dun. Bagamat hindi tayo against doon sa mga ayuda, kung gano'n, hindi tayo against doon. Pero yung mga bagay na para mapaganda yung modernization ng ating AFP, yun ang pinakadapat nating gawin. Yung itaas ang antas ng depensa ng ating kasundaluhan o ating defense system, itaas yung antas para may dumating man ng ganitong situation, ihanda tayo. Ngayon, hindi tayo talaga handa sa ganitong klaseng gera. Bakit? Wala naman tayong kakayahan. Makipagdigma sa China, wala tayong kakayahan. Para tayong lumabas si Kikon David and Goliath, dati nakuha ko na yan dati. Di ba? Yung David and Goliath, pagamat nanalo si David doon kay Goliath, panahon nung tirador po yun. Tirador po yun, ang bala nung bato. Yun, panahon nun. Yun, panalo tayo. Bakit? Wala pang mga makabagong pandigma na mga kahit malayo ka, tatamaan ka. Noon, tirador lang. Hindi po tirador ngayon, di ba? Na pwede mong tiradorin. Hindi po. Was out ka sigurado ko. Unang face out pa lang, pang. Was out na kagad. Bakit? Wala tayong kahandaan. Sa depensa pa lang, wala na. Yung sundalo natin, talagang sinasabi nga milyon ang malalagas. Mga tao sa Pilipinas, yung sundalo na natin, more than 300,000. Was out yan. Unang kwan yan. Bakit? Hindi sa nililiit natin yung ating bansa. Hindi po. Real talk lang. Totoo. Wala tayong kakayahan lumaban sa isang parte. Kaya dapat ang pinakamaganda, yung tinatawag na diplomasya. Makipag-usap. Tingnan mo ito bali nagsalita si ang presidente ng US ito. Nagkuhan siya nung matake yung Iran sa Israel. Ito, sinabi niya, meet with G7 leaders to discuss a diplomatic
proposal against, di ba, sa atake ng Iran. Imagine nyo po makapangyarihan na po yan na bansa. Pero nasa isip nila, pag-usapan, discuss, di ba? Tinatawag dito, yung G7 leader daw to discuss a diplomatic response. Imagine mo diplomatic response. Mga superpower na po yan. Pero iniisip nila, diplomatic response. Kompleto sa kagamitan. Tayo wala tayong kagamitan. Pero iniisip natin makipagdigma. Anong klase, di ba? Anong klaseng isip yan? Nalalaman niya ba yung magiging epekto ng digmaan na sinusuong niya? Nito ni BBM, di ba? Ito nga si Biden, di ba? Tinawagan niya ng pansin. Gusto niya makausap yung tinatawag na G7 leader. Kasama yung Germany dyan, Britain, ganyan, kasama yan. To discuss a diplomatic response. Imagine mo yan, atake na. 300 drones inatake sa Israel. Pero anong sinabi ni Biden? Discuss a diplomatic response. Superpower yan. Pero nasa isip nila pag-uusap, di ba? Iyon ang matindi doon. Tayo, meron ba tayong ganong kagamitan na kumpleto? Tapos makikipagdigma tayo, magtatapang-tapangan tayo para digmain ang China? Wala tayong ganon Di ba? Pero bakit nagtatapang-tapangan? Di ba? Mag-isipang mabuti. Itingnan to mga superpower leader na yan. Pero iniisip nila, diplomatic response. Malinaw po yan. Kasi ang pakikipag-usap, ito'y mabisang pamamaraan para maiwasan yung pagdanak ng dugo, pagdanak ng digmaan. Pero dahil nga dyan, nagpakawala na ng 300 drones ang Iranian papunta sa Jerusalem o sa Israel. Pero tingnan nyo, anong nangyari? 99%, di ba? Intercepted. Di ba? Nearly all 300 drones and ballistic missile na nagmula sa Iranian na-intercepted ng Israel. Ganong katindi yung tinatawag nilang defense system ng Israel. Yun sana dapat nating unahin dito sa ating bansang Pilipinas, ang ma-improve yung tinatawag na defense system natin para ma-intercept natin, di ba? Ganun lang po mga kapatid. Salamat po at God bless sa inyo lahat sa mga bagay na ginawa natin.